Okay, and this morning, again, anong usapang pamilya pa pag-uusapan po natin? Are you excited? Pag-uusapan po natin ang pinakamahalagang pundasyon ng pamilya. Ito ay ang ating mga magulang. Pundasyon, di ba? Sa pundasyon ng pamilya, nandiyan dyan lagi ang babae at ang lalaki o ang tatay at si nanay. Kasi pag nasira po ang pagsasama ng pundasyon, nasira ang pagsasama ng lalaki at ng babae, marami pong nadadamay sa pamilya. Minsan damay na si ate, damay na si kuya, pag nagtalo ang mag-asawa, damay na maging si inday, ang mga katulong nadadamay. Minsan kahit mga pusa't aso na pag-iinitan dahil mainit ang ulo ng pundasyon ng pamilya. Minsan pati kapitbahay nadadamay eh. Ang ingay, di ba, nakakabulabog. Tama po ba? Sabihin mo nga sa tabi mo, damay ka na. Yan, damay-damay na to. Okay? This morning, I am going to preach my topic with the titled, Fight for Your Marriage. Sabihin nyo nga, fight for your marriage. Yan, so dapat ba maglaban? Hindi po. Dapat po ang pag-aasawa o ang pundasyon ng pamilya, dapat yan po ay pinaglalaban. Parang ayaw nyo diba? Fight for your marriage. Ipaglaban po natin yan. And this topic, kung kayo po ay mga young people pa lang, wag po kayong mag-alala. This sermon will serve as your guidelines. Ito pala yung dapat yung gawin kapag mag-aasawa na ako, maging preparation at maging guidelines din. Lalo na sa mga nanay at tatay po natin na ito pala dapat yung nilalakaran natin sa loob ng pamilya bilang mag-asawa. May kausap po ba? You know what? Maraming reason bakit maraming pamilya po ngayon ay, kung sa ibang bansa ay tawag divorce, atin ay annulled or separation, or what we call dysfunction. Ibig sabihin, dysfunctional family. Ano yung mga reason? Napakadaming rason bakit po sila naghihiwalay. Okay? Sabi nga na Okta Research, pakita mo nga dyan. So, ang Okta Research ay, sabi na po dyan, although wala pang divorce dito po sa Pilipinas, hindi pa po approve yung bill, pero taon-taon ay tumataas yung percentage ng mga pumapabor sa divorce. And last year lang, tumaas po yung gustong paboran ang divorce, tumaas po ng 6%. Laki yun, ha? Diba? From 35 or 34 ay naging 40 na po ang pumapabor. So nag-increase siya ng 6% at ngayon po ay nasa 39 to 40% na po ang pabor po sa divorce. Dito lang po yan, ha? Dito lang po yan sa Pilipinas. Siyempre sa ibang bansa, pabor na pabor. Meron nga silang divorce bill eh. At praise God, tayo na lang po ang bansa na hindi pa nag-a-agree sa divorce. Almost all countries ay pumapabor na sa bill ng divorce na dapat may kalayaan ng maghiwalay ang mga tao kung gusto nila maghiwalay. For any reason, pwede. Pero sa atin po, salamat sa Panginoon dahil ang bansa po natin ay hindi pa rin uma-agree. Nasa 39 to 40% pa lang ang pumapabor po sa divorce. Pero nakakagulat, nakikita po natin, ang laki ng pagtaas. Baka sa susunod ng taon, 2026, ay possible na maaprubahan na ang divorce. At pag nangyari po yun, ay sigurado matutulad po tayo sa ibang bansa. Ganun na lang kababa ang pagtingin sa kasal. Papel na lang, kontrata na. At anytime pwedeng i-void, pwedeng magpakasal uli. Ganun po ang mangyayari sa atin. Once na ang divorce po ay naaprubahan na po dito. Pero you know what? Bagamat wala pa pong divorce dito sa Pilipinas, pero marami na po ang naghihiwalay. O hiwalay na talaga. Tama po ba? Kahit wala naman divorce kahit wala nang papel, separation na pinirmahan natin or annulment, ginawa po natin, pero marami ng pamilya ang hiwalay na. May kausap ba ako?
Ang daming pagtatalo sa pamilya na nauuwi po talaga sa hiwalayan. Ano yung mga reason na yan? Marami pa. I just want to give 3. Sabihin ko lang po. Number 1, yung mga commitment issues. Yung commitment po ng bawat isa ay hindi po naibibigay or feeling nila hindi ako satisfied sa partner ko. Feeling ko hindi niya na ako love, kaya hindi ko na rin siya love. Yung commitment mababaw, sabaw. Diba? Or another factor, bakit naghihiwalay ang mag-asawa, alam na natin. Diba? Money issues, financial issues. Kapag ito lang ang pera mo, ito lang nabibigay mo. So maraming mag-asawa o pamilya nasisira because of money issues. Pero ang number 1, bakit naghihiwalay ang mag-asawa, alam nyo na. Tama? Kalokohan ng partner natin, ng lalaki o minsan ng babae, or what we call infidelity. Ibig sabihin yung mag-asawa, till death do us part, di ba? Lahat ay gagawin, be faithful, pero naging unfaithful ang isa sa inyo o isa sa atin. That's why, ang laking percentage, but talagang tuldok na, hiwalay na, because of unfaithfulness or infidelity ng mag-asawa. May kausap ba ako? That's the reason. So, ang daming reason, bukod pa po sa 3 na yon, marami pang iba na pwedeng sabihin nila, pwedeng irason kung bakit tayo maghihiwalay. Dati, ang divorce po sa mundo, sa buong mundo, ay, ang divorce po ay, ang percentage ng pag-angat ay doon lang sa mga hindi naniniwala sa Diyos, or what I'm saying is mga non-born again or non-Christian, sila yung mataas ang divorce. Mag-research po kayo. Ngayon po ay pantay na, wala nang pake kung Kristiyano o hindi Kristiyano. Tignan nyo kay Barna, kay Okta. Pares po yan, pantay na. So ano po nakikita natin? Ganun na lamang, hindi ang pag-ibig ng Diyos ha. Ganun na lamang yung pagtingin natin, pagtrato ng maraming tao, kahit ng simbahan, kahit Kristiyano pa tayo, still, ang daming divorce maging sa mga Christian families. At tayo ba naaalarma? Naaalarma ba ang pamilyang Kristiyano? Okay lang. O nakikita talaga natin, even inside the church, inside this Christian family, ay pantay na ang divorce rate. Diba? Pares na yung rate nila ng divorce ng Christian and non-Christian. Kahit nga, kasi minsan ngayon, kahit simpleng conflict or simpleng issues lang, naghihiwalay na ang mag-asawa. Ganun na lang siya kababaw. Ba? Minsan nga, pinagtatalunan pa, naghihiwalay ang mag-asawa dahil sa pinapanood nila sa TV. Diba? Channel 7, Channel 2. Hindi, patay mo na yan, mag-Netflix na lang tayo. O patay mo na yan, mag-YouTube na lang tayo, mag-internet na lang tayo. Yung pinapanood na lang sa TV, yung pa yung nagiging cause ng pag-aaway at nauuwi sa hiwalayan. Diba? At kung mapapansin nyo, yung mga nagdaang taon, diba? Maraming mag-asawa, kahit mag-asawa, alam nyo ba na kahit mag-asawa, naghiwalay dahil sa binoto nilang kandidato? Diba? Minsan yan, kahit sa simbahan, napansin natin yan. Parehas na lang ang reaksyon ng mga tagalabas at sa loob ng simbahan kung paano natin gawing deboto, maging deboto tayo sa ating kandidato. Na kahit yung kapatid natin, kamag-anak natin, at kahit asawa niya, aawahin niya para lang sa kandidato niya. Tama? So, ang daming pinagtatalunan. Pinagtalunan kung sino yung kasabwat dyan sa mga ghost project na yan, nagtatalo yung mag-asawa. Hindi si ano yan. Hindi si ano yan. Di ba, nagbabangayan sa mga issues na wala namang kinalaman sa pamilya nyo. Masyado tayong concern sa iba, pero sarili nating pamilya, di ba? Nadadami pa tayo tungkol sa mga issues na yan. Pinagtalunan na pagkain, ba kulang daw sa alat, sobra sa alat, napasobra o kung ano man. At maging yung mga komento na lang ng mga vlogger, pinagtalunan pa ng mag-asawa. Ba? Kaya minsan, kahit mababaw na argumento, napapalaki or pinapalaki, nauuwi sa asaran, di ba, sa bulian, sa sakitan, at sinasabi nga natin, nauuwi rin sa hiwalayan. Are you with me? Pero dapat, eto mga ganitong mga rason,
na dapat hindi maging rason sa maghihiwalay ng mag-asawa. Pero ganito na kababaw ang pagtingin ng marami, di ba, sa marriage. Alam niyo ba na ang number one target ng demonyo sa pamilya ay ang pagsasama ng mag-asawa? Number one yan. Alam naman natin, pansinin nyo, di ba, pag nag-away ang mag-asawa, nadadamay ang mga anak, damay-damay talaga, even yung kanilang paniniwalaan, ganyan ba? Ganyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba? Di ba? Lahat na nadadamay na. Wala namang, huwag na tayo umatin. Lahat tayo dito na sa bahay. May kausap. Because of yung sanctity ng marriage, ayun yung ginagawa ng dyablo. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Diba? Pag nahuli kita, yan, alam mo na, diba? So, ibig sabihin, ganun na lang, ang daming reason at iba-iba yung mga talagang target ng demonyo yan ang mag-asawa, magkagulo para maghiwalay. Kasi pag naghiwalay, hindi na siya magiging epektibo sa buhay at maging sa simbahan. Are you with me? Maraming couples, you know what? Maraming couples kasi ngayon, naging practice na lagi na lang magtalo. Diba? They always fight in their marriage. Lagi nag-aaway. Marami naghihiwalay because they fight in their marriage na dapat we stop fighting in our marriage, but rather we must fight for our marriage. May kausap ba ako? Mag-stop na po tayo, di ba? Normal po nag-aaway sa pamilya. Kaya lang maraming tao, even Christians, pinagdalaban. Mas pinanindigan na manalo sila sa pagtatalo nila kaysa ipanalo yung pagsasama ng mag-asawa. Di ba? Sabi nga dyan, huwag kayong maglaban mag-asawa, kundi ipaglaban nyo ang pagsasama ng mag-asawa. Stop, diba? Stop fighting in your marriage, but rather, fight for your marriage. Sana yung mindset natin. Bakit nag-iiwalay ang mag-asawa? Kasi they fight in their marriage. Pero kung kayong dalawa, both of you, man and women, kapag nag-aaway kayo, you do not, diba? Normal mag-aaway, pero yung end result natin, dapat yung mindset natin, fight for our marriage. Ipaglaban pa rin natin na maayos tayo. Bagamat meron tayong hindi na pagkakasunduan, hindi tayo magre-resort sa hiwalayan. But rather, we must fight for our marriage. Amen. Kasi kailanman po ay hindi naging disenyo ng Diyos. Diba? Hindi nagbago po ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Lagi po yan, sabi niya sa Mark 10 verse 9, pamilyar po tayo rito. Sabi ng mga pastor and mga priest kapag nagkakasal, ang pinagsama ng Diyos ay wag paghiwalayin ng tao. Diyan pa lang tapos na eh. Pinagsama ng Diyos ang babae at lalaki. Pero bakit etong mga judge na to pumapayag? Diba? Sa simpleng bagay, pinaghihiwalay. Sige na nga, maghiwalay na kayo para maging maayos. Sa totoo lang, pag naghiwalay sila, sa susunod uli, kung ganun pa rin ang mindset natin, hindi nagbago, naghihiwalay pa rin. Marriage, there must be sanctity in marriage. Dapat po ay ituring po natin na sagrado at banal at disenyo ng Diyos ang pag-aasawa or kasal. Pag sinabi po, huwag paghiwalayin, ibig sabihin, ito yung tinatawag natin dapat ang objective ng pag-aasawa forever. Diba? Everlasting. Merong permanence. Permanence ang design ng Diyos sa pagsasama ng mag-asawa. May kausap po ba? Diba? Huwag natin isipin, hindi po option ng paghihiwalay. Dapat the moment na kinasal ka, anumang problema mo, anumang pinagtatalunan nyo, hindi kasama sa bokabularyo mo, hindi kasama sa option mo ang divorce, ang annulment, separation at paghihiwalay. Kung may problema kayo mag-asawa, hindi kailanman gusto ni God ang divorce. Sabi niya nga sa John 3:16. Ayun ba? Alam natin. Di ba? Sabi diyan sa Malakay 2:16, sabi ni Lord, I hate divorce. Kung hate ni God ang divorce, bakit nating ipupush? May kausap.
Kung tayo Kristiyano, alam natin ang puso ng Diyos, ayaw na ayaw ni Lord ang divorce, please, wag natin i-push. Wag na natin kung mahal natin si God. Ito ang damdamin ng Panginoon, I hate divorce, says the Lord God of Israel. May kausap. Kaya pa ba natin? Gusto pa ba natin ito? Ang Biblia po ay correction. Ikino-correct tayo ng Panginoon, itinatama tayo para maging maayos po ang buhay natin kasi meron tayong Diyos. Ibig sabihin, hindi na po tayo dapat ang nasusunod, kundi ang gusto ng Panginoon. Kaya tanungin ko po kayo, di ba? Kung kayo po ay may kasama na ngayon, mag-asawa, kamusta po kayo ngayong mag-asawa? Masaya ba kayo? Sino masaya rito sa mag-asawa niya? Diba? Isa lang ang nagtaas Parang hindi masaya. Sino ang nag-i-struggle sa kanyang pagbuhay, pag-aasawa? Si Pastora hindi nag-i-struggle. Di ba? Di ba? Sino nag-i-struggle? Di ba? Marami sa atin, I think all of us, wala pong hindi magsasabing hindi tayo nag-i-struggle. Pero ang tanong, masaya ba kayo sa buhay mag-asawa? Hindi. Ganito po, tingin po kayo sa akin. Sa narinig kong sagot, ito po dapat yung gawin. Pilitin yung makapunta sa langit. Bakit? Kasi sa langit, wala nang mag-asawa. Pilitin yung mapunta sa langit. Kasi kung di ko, sa impyerno ka mapupunta, kasi sabi ng Bible sa langit, wala nang mag-asawa. Diba? Yes, single na uli. Ganun ba tayo? Kung hindi ka masaya ngayon, pilitin mo mapunta ka sa langit para sumaya ka. Ganun, no? Sama, no? Mga kabataan, kung gusto niyo po mag-asawa, mga kabataan dito, meron ba? Yan. Bago po kayo mag-asawa, tanungin niyo muna. Tanungin po natin yung mga married couple natin. Kamustahin niyo sila para magkaroon tayo ng idea. Ate, kuya, kamusta ang buhay mag-asawa? Masaya ba? Masarap ba? Kamustahin muna natin sila para marinig natin yung mga advices nila. Kasi maraming kabataan, nadadala tayo ng emotion, nadadala tayo ng nararamdaman natin. Ang bilis natin mag-decide. Kasi ang isip natin sa pag-aasawa, masarap, masaya. Diba? Pero hindi kalimutan natin, nasasabihin din pala nila, anak, mahirap ang buhay may asawa. Pero hindi naman laging mahirap, pero hindi rin laging masarap. Dalawa po yan, mahirap na masarap. That's why, imperfect pa rin. Even in marriage, marriage is imperfect. Kahit perfect pa ang wedding nyo, perfect ang naging program ng wedding mo, pero sigurado pa rin na ang marriage nyo ay hindi magiging perfect. Tama po ba? Kasi hindi tayo perfect Nag-asawa ka ng hindi rin perfect, perfect match, di ba? Perfect match. Imperfect kayo. Parehas kayo hindi perfect. Dapat tanggapin nyo na yon. Kaya ngayon, how do we get better? Laging ganoon ang tanong Sa buhay pag-aasawa natin, I believe nag-aaway po kayong lahat at tayo, kahit ako pong pastor na, nag-aaway pa rin kami. Pero ang tanong, how do we get better? Paano tayo mapapabuti? Paano mas magiging maayos ang pagsasama natin? Ang problema sa maraming mag-asawa kasi ngayon, kapag nagka-problema ng kaunti, gusto natin, ayoko na sa'yo. Lalo mga may pera, mayayaman artista, pag nagka-problema, gustong magpalit agad. Meron ba ganun dito? Diba? Pag mayaman, ganun Pag medyo hindi na gusto, nagpapalit agad. You know what? Magbibigay po ako sa inyo ng 2 tips. Number 1, you can get a new marriage with the same spouse. Do you get me? Pwede pong mangyari that we can get a new marriage, bagong pag-aasawa, pero sa dating asawa. Gusto niyo ba yan? Kasi maraming magkasama ngayon, magkasama, pero parang hindi namang mag-asawa. Bakit? Kasi hindi fresh,
Hindi na sariwa, hindi na ibig sabihin, hindi na nare-refresh yung inyong dating init at alab. Pero pwede pala na bagamat we have a new marriage with the same spouse. Hindi po sabi, gusto ko ng bagong asawa. I think si Boyd lang yata nakagawa nun. Meron na akong bagong pamilya, sabi niya, diba? Pag nagte-testimony sa encounter, bagong asawa. Bagong asawa niya, which is si Marilyn pa rin yun. Na sana tayo ganun din. Bagamat matagal na tayo mag-asawa, pero we can still have a new marriage. Baguhin po natin yung ating pakikitungo, perspective. Diba? Kaya nga meron tayong tinatawag na renewal of vows. Pag-initin natin muli yung ating pong pagsasama. Ang marriage conflict po, dapat i-treat po natin yan. Look at me. Ang ating po mga conflict at mga problema sa pag-aasawa, dapat tinitreat po natin yan na parang sirang bubong or may butas yung bubong natin. May kausap ba ako? Diba? Kung may tagas po yung ating pong alulod o yung ating pong bubong, may butas dyan na maliit. Hindi naman po kailangan bumili ka agad tayo ng bahay kasi may butas yung bubong. Tama? O alimbawa, sira yung ating pong pinto, sira yung ating doorknob. Hindi mo kailangan bumili ng bagong bahay kasi sira ang doorknob mo o sira ang CR mo. Ano lang gagawin mo? Diba? Baka pwedeng ayusin. Baka kung bumili kayo ng bagong bubong pero wag kang bumili ng bagong bahay. Kasi yun lang naman ang sira eh. Ba't kailangan mong palitan? Sa pag-aasawa ganun din. Hindi porkit may problema kang nakita, hindi porkit may tagas siya or may sira siya, papalitan mo na. May kausap? Baka kailangan lang yan, bulkasil. Diba? Tapalan mo lang yan, baka makalimutan na yung, diba? Kaya mo ng therapy, i-therapy mo. Kaya lang sabi nila, ano raw, therapy? Therapy, magaling agad, no? Okay, do you get my point? We can have a new marriage with the same spouse because of our perspective. Pangalawa, we can have a renewed marriage if we refuel your marriage. May kausap? Baka kailangan lang i-refuel. Baka kailangan lang dagdagan ng gasolina. May kausap? Or baka kailangan lang i-charge. Baka kulang ka sa charge. Kulang tayo sa charge eh. Kulang tayo ng gasolina. That's why yung marriage natin nabubulok na. Nawawala na ng init. May kausap ba ako? So, paano po natin gagawin yan? Ephesians chapter 5 verse 2. Sabi diyan, walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Ito po ang sabi ni Lord, katulad po ni Kristo, kung paano niya binigay ang kanyang buhay na isang mabangong samyo. Sabi niya mabango. Baka yun ang kulang sa atin. Dapat tumulad tayo kay Alan, saka kay Aldrin. Diba? Laging mabango yan. Kasi doon nagtatrabaho yan eh. Diba? Dapat maging mabangong samyo po tayo. At si Jesus Christ po ay naging sakripisyo sa Diyos. Baka yun ang kulang sa atin. Hindi na tayo nagsasakripisyo. Ang tawag po dyan sa lahat ng binanggit ko is, sabihin nyo nga, walk in love. Yan ang kailangan. To refuel our marriage, we must walk in love. Dapat lumakad po tayo sa pag-ibig. Hindi po sinabi ni Paul dyan, fall in love. Sinabi ni Paul, fall in love. Fell in love. Hindi po ganon. Kasi falling in love is usually accidental. Uy, na-fall in love ako. Love at first sight. Di ba? Ang tawag po ron, biglaan, accidental. May kausap? Pero ang walk in love, hindi po yan accidental. Ang tawag po dyan, intentional. Amen. Hindi po tayo laging napapall in love sa misis po natin kung mag-asawan. Di ba? Nangyari yung once. Di ba? Minsan ginawa natin, we fell in love, pero we walk in love, dapat tuloy-tuloy. Ang problema, baka ang mindset natin sa pag-ibig, kapag ang mindset natin is fall in love, usually, we will also fall out of love. May kausap.
Dapat ang trato po natin sa pag-ibig, we must not fall in love. Or, kasi possible chances are we will also fall out of love. Nawawala yung pag-ibig. Pag hindi mo na naramdaman, hindi ko na-feel. So, wala na. Kasi hindi mo na-feel. Ang tawag po ron ay based on emotion. Nagmamahal ka lang ba based on emotion kasi you fall in love or you... May kausap. Accidentally, nahulog ako, nabighani agad ako. Ang tawag po ron, accidental. Pero ang command po ng Bible, we must walk in love, which is intentional. Hindi po sinabi ng Bible, wala kayong mababasa sa Bible that you must fall in love to be loved. Pero sabi ng Bible, and it is commanded to walk in love with your spouse. Amen. Piliin mo. Walk in love with your spouse. Love is the path that we should walk. Ito dapat yung lakaran natin eh. Kaya nga walk, hindi fall. So ibig sabihin lang, love is not accidental but intentional. Love is not a feeling but a willing. May kausap, dapat willing ka. Bagamat hindi mo nararamdaman, etong asawa ko parang di nakaibig-ibig, pero iibigin at mamahalin mo pa rin. May kausap. Love is not an emotion, but a decision and devotion. Maglalaan ka ng devotion para ang pagdi-devotion po natin ng Bible, hindi ka magmamatured kung feeling, wala ako sa mood, hindi ko feel magbasa ng Bible. May kausap. The same thing in our marriage. Hindi mag-grow ang marriage kung naka-base lang tayo sa nararamdaman mo. Dapat we must, di ba? We must, di ba? Palaguin natin, i-grow natin ang marriage natin, we must have a devotion. Maging devotion po natin ang magmahal. Parang yung salitang deboto, i-consider natin, piliin natin, i-decide natin na bagamat iba yung naramdaman ko, parang nagbago na siya, pero still, love is a choice. Sabihin niyo nga, love is a choice. Love is a decision that we must be devoted to. Amen? Sana yan ang perception natin. Love is intentional, love is willing, and love is a devotion. Amen po ba? No, hindi pa po kayo mag-asawa. Nung nagliligawan pa po tayo tuloy, no? Nagliligawan pa yung iba sa atin, ang usually, yung feelings po natin, ito yung nagli-lead sa ating decisions. Yun ang naramdaman mo eh. Tama? That's what you feel. That's why magdi-decide ka na ngayon. Ayun yun, hindi pa kayo mag-asawa. Pero kapag mag-asawa na kayo, baliktad na. Hindi na feelings mo yung masusunod. Pag mag-asawa na kayo, ang decision mo na ang magli-lead sa iyong feelings. May kausap. Ang decision mo na ang magli-lead sa iyong nararamdaman. Hindi na yung kung ano maramdaman ko, yun ang magiging decision ko. Magdi-decide ka muna, no matter what you feel, you will decide to love, to devote, to give, to will. May kausap. Matthew 24 verse 12, sabi po dyan, because lawlessness will increase. Dahil ang mundo po ay pasama ng pasama. Sabi dyan, the love of many. Money ba yan? The love of many will grow cold. Dahil po, papalapit na tayo ng kasamaan ng mundo, that's why marami po ang nanlalamig. Tignan mo nga katabi mo. Hawakan mo nga. Yan. Malamig na ba yan o mainit-init pa? Diba? Pag malamig yan, alam naman natin, pag malamig na ang katawan, diba? Baka patay na tayo. So the love of many will grow cold. Ang context po rito, this is a church context. Ito po yung sinabi ni Apostle Matthew, diba? The love of many will grow cold. Marami po ang manlalamig sa pananampalataya, pero pwede rin po mangyari yan in the context of marriage. Baka marami po sa atin nanlamig na sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Walk in love. Di ba? Isipin natin, ang pag-aasawa ay para po yung apoy. Sabihin nyo nga apoy. Di ba? Wildfire. At kapag mag-asawa, may apoy yan. Dapat yung apoy na yan nananatili. Paano mo nananatili ang apoy? Kung bubuhusan mo lang lagi ng gasolina, aapoy yan malakas, pero sandali lang din, mamamatay.
Dapat po ang pag-ibig, may pagkayod dyan. Nilalagyan ng panggatong. Matagal, di ba? Matagal sindihan ng apoy, pero matagal ding mamatay. Dapat ang pagsasama po natin, mga may asawa dyan, dapat it is like a wood. Na para tayo ang apoy na nilagyan ng kahoy. May kausap, nire-refuel. Nilalagyan po ng apoy. Amen? Apoyan natin. Kilusan natin. Hindi ang pagkilos ay sa damdamin, kundi ano ang tamang gawin. Parang hindi na naliligo ang mister ko. Di ba? Parang napapabayaan na ang sarili. Di ba? Parang kulang na sa toothbrush. Di ba? Kailangan po, di ba? Buhusan daw na lang. Di ba? Paalalahanan natin, samahan ng pagkilos. Baka kulang lang sa, ano yan? Now, how do we keep our passion alive? Paano po natin pag-aalabi ng pag-ibig? Sabi nga ng Revelation chapter 2, verse 4 to 5, "But I have this against you, that you have left your first love." Iniwan mo na. You abandon your first love. Nawala na ang dating pag-ibig mo. Sabi diyan, therefore, remember from where you have fallen. Isipin mo kung saan ka nagkulang, saan ka bumagsak. Repent, magsisi ka, at anong gagawin mo? Do the deeds you did at first. Ano raw? Gawin mo yung dati mong ginagawa. Diba? Kung gaano kainit ang pag-ibig mo, gawin mo muli. Decide. Hindi yan, ito naramdaman ko eh. Magdi-decide ka. Maging sa simbahan, pag nanlalamig ka na, teka lang, paano mo ba na-encounter si Lord? Gaano ka ba kainit dati? Di ba? Wala pang 9:30, 8:30 pa lang, nandito ka na. Nauna ka pa sa usher. Ganon kasidhi. Yung paglilingkod mo, dapat the same thing. Sa buhay pag-aasawa, ano ba yung ginagawa mo sa kanya dati? Di ba? Inaalalayan mo pa yan pagbababa ng jeep yan. Eh ngayon, dalihan mo nga, tagal-tagal mo eh. Dapat ibalik mo. Sabi niya, no? You have left your first love. Yung bagong kasal dito, alam ko si John Paul at si V, di ba? V, ganun pa rin ba siya sa'yo? Sana all. Tama? Sana laging ganun kainit yung pag-ibig kung gaano siya nagmahal nung una. Si Ompong ba, ganun pa rin, J.J.? Nagtatanong no? So sana lahat po tayo, no? Ibalik po natin yung dating pag-ibig. Sa totoo lang, normal po yan na nanlalamig po tayo. Nag-iiba ang ating pong pakikitungo, pero be reminded, di ba? Remember where you have fallen. Repent and do the deeds you did at first. Gawin mo ulit kung dati nagbibigay ka ng bulaklak, dati nagte-text ka pa bago ka umuwi, di ba? Lagi ka may dalang pasalubong. Mga lalaki, ginagawa pa rin ba natin yan? Mga misis, kapag ang mister mo, pag uwi ba, nung bagong kasal kayo, inuubaran mo pa ng sapatos, pinagtitimpay mo ng kape, ginagawa mo pa rin ba yan? Hindi. Ikaw magugas dyan. Maglaba ka dyan. Tama? Nagbago na. Ibig sabihin, that's the problem. Hindi natin nalalagyan ng panggatong. Tama? Ang problema kasi yung iba dyan, gumagatong, diba? Imbis sa pag-ayusin ng pamilya, baka nagagatungan pa. Ay, asawa mo. Kaya minsan, mag-aaway, sinasabi nila, mag-aaway daw yung biyenan at ang manugang. Diba? At ang biyenan niya, lagi mag-aaway. Sana baguhin po natin na dapat yung manugang at biyenan magkakampiyan. Magkatuwang yan para maging maayos ang pagsasama ng asawa. Amen? Are you with me? So this is not about you lost your feeling, but this is a problem that we lost our commitment. Ibalik po natin yung commitment po natin. Wala mag-asawa na hindi nag-aaway at nagtatalo. Tama. Laging normal po yan. Pero paano ba tayo dapat magtalo, mag-asawa? Ito pag-uusapan po natin. Paano dapat tayo magtalo? There are two ways to fight. Sabihin nyo nga 2 ways. Paano yan? Fight like a gangster or fight like a pro.
Yan. So ano pong ibig kong sabihin? Ang mag-asawa po, normal na nagtatalo. Tama. Laging nagtatalo yan. Pero dalawa lang pipiliin mo. Makikipag-away ka ba na parang gangster? Sino gangster dito? Di ba pag gangster ka, walang batas yan eh. Away kanto yan. Kung ano-ano yan, magsasalita na masasakit yan, magmumura yan, makikipagsuntukan yan ng hubot-hubad, nakahubad ng damit, naguhubad dyan eh. Pinapakitang anong gusto mo, ha? Or we should fight like a pro. Sa pag-asawa po, huwag kayo mag-away na parang gangster, na parang away kanto, nagmumura sa kalsada. But fight like a pro. Pag sinabing fight like a pro, ibig sabihin, may ring yan. At may gloves yan kung boxing po yan. Kasi ang street fight, anything goes. Pero sa mag-asawa, dapat ang away nyo, box like a pro. Kung susuntukin mo siya, magsuot ka ng gloves. Not literally, pero ibig sabihin, professional tayo magtalo. Kasi bakit naghihiwalay? Kasi madalas, nagtatalo ang mag-asawa, hindi nila tinitake ang bagay professionally, but tinitake nila na parang gangster. Murahan dito, murahan dyan. May kausap ako. Now, magbibigay po ako ng 5, mabilis lang po. Marriage pro rules. Ano ba yung rules po natin? Number 1, parang boxing. First, don't hit below the belt. Sabihin nyo nga, don't hit below the belt. Yan. Sa boxing po kasi, kaya minsan yung mga short po nila, mga boksingero, hindi nakikita ang pusod. Kasi tinataas nila. Kasi para hindi raw matamaan ang kanilang sensitive part. At tayo po sa mag-aasawa, ganun din. May mga parte po sa buhay ng asawa na napaka-sensitive na dapat hindi mo tinatamaan. May kausap. Ano-ano itong mga to? Ibig sabihin, don't hit below the belt. Like, diba? Below the belt, diba naririnig nyo? No? Below the belt ka na, bad ka na, masama na yan. Tama? Sana sa mag-aasawa, huwag tayong sumuntok below the belt. Ibig ko sabihin, paano to? We don't bring the past in the present argument. Huwag mo dalhin yung dating pinag-awayan mo, dadalhin mo pa sa pinag-aawayan nyo ngayon. Bulok na yun. Sabi mo, bulok na yun. Inungkat mo pa, diba, galing na sa baul. Minsan tayo ganyan eh. Kapag natatalo na tayo, hindi tayo maayos na makipag-usap, ang ginagawa natin, diba, binabalik natin yung dati. Binabalik mo yung ex niya. Samantala, mag-asawa na kayo. Wala nang kinalaman yung pinagtatalunan nyo, pero binabato mo yung ex niya. Ganyan ka. Diba? Laging ganyan ka. Binabalik natin yung history. Diba? Past is past. Ito yung argumento mo, pero bakit kumuhukay ka ng malaking para makuha lang yung binabato mo sa kanya. Dapat ang pag-usapan nyo kung ano yung pinagtatalunan nyo lang ngayon. May kausap? Huwag nang mag-ungkatan. Kasi pag nag-ungkatan, anong re-rest back niyan? Bakit ikaw? Diba? Ganun din yan eh. Ba't diba? Ganito, ganyan. Nag-uungkatan tayo. Which is, it is beyond the belt. Don't hit below the belt. Amen. Second point, don't raise your voice or your hands. Huwag daw natin itaas ang ating boses. Pwede tayo magtalo, mag-argumento. Bakit bakit galit ka? Ba't ganyan boses mo? Pwede naman mag-usap eh. Kaya minsan yung mga anak natin, hindi natin masisi. Sabihin natin, ba't nag-aaway kayo? Sabihin, hindi kami nag-aaway na, nag-uusap lang kami. Bakit ganyan boses mo? Naghahanap ng away. Siyempre, pag yung ang taas ang boses, matitrigger yung isa. Di tataas na yung boses niya. Di ba? Lumalakas ang boses. Sa boxing, ganun din. Hindi ka pwede mag-trash talk sa kalaban mo. Di ba? Don't raise your voice. At sa bilyar naman, medyo kinunik ko, kasi sa boxing pwede magtaas ang kamay eh. Sa bilyar, hindi ka pwedeng tanggalin mo yung tako mo o ipatong mo yung tako mo sa pool. Galiwin mo yung bola, talo ka kaagad. Makipagkamay ka sa kalaban mo, talo ka kaagad. That's the rule. The moment na binali mo yung tako mo, tinanggal mo yung roskas, talo ka na. We have rules. Dapat sa marriage, yan ang rules natin. Don't raise your voice
And don't raise your hands. May kausap. Diba? Pwedeng raise your point, but not your voice. Sabihin mo yung argumento mo para mapaliwanag na maayos. Raise your point, pero not your voice. Naalala ko tuloy yung isa pong Christian apologist and bodyguard or assistant po, spokesperson po ni President Trump. Diba? Magaling siya makipag-argumento. To prove a point, at sana sa pag-aasawa po natin, kung gusto mong maunawaan ka ng misis mo, sabihin mo yung argumento mo, sabihin mo yung point mo, pero wag mong lakasan yung boses mo. May tono kasi yun eh. Di ba? May tono. Ba't ganyan tono? Magsasalita ka, ba't may tono ka? Pwede mo naman sabihin ng mahinahon. Ba? Ma, pa, pwede ba sa susunod ganito? Hindi yung ano mo eh, gagi kang ganyan eh. May tono ka kaagad. Siyempre, matitrigger yung isa. Wala naman ako ginagawang masama ah. Away na naman yan. Magkausap ako. At kapag inangat, mga lalaki, kapag inangat po natin ang kamay natin o ang kamao natin sa babae, disqualified po tayo. Huwag naman ganon. Marami kasi lalaki ganyan eh. Talo sa argumento, ginagawa, tinataas na yung kamao. Diba? Bibigay ko sa iyo ang bituin. Bibigay ko sa iyo ang buwan. Binigay nga. Di ba? Ayun ang problema kapag nagtalo tayo, ang taas ng boses mo, yung isa naman ang taas ng kamay. Di ba? Lagi dapat yan nakatago sa likod pag nag-uusap kayo eh. Hindi nakaangat yan sa mukha ng misis mo. Amen po ba? Kaya na sino ba nasasaktan pag nag-aaway kayo? Ba? Si Mr. ba o si Mrs.? You know what? Bawal po, mali po ang manakit ng babae. Kung kayo po mga babae, nasasaktan po kayo ng misis nyo, sumbong mo kay. Huwag na kayo tulpo. Meron po tayong batas. Pwede po tayong lumapit sa kapulisan po natin at bigyan siya ng restraining order. Bakit? Kasi physical abuse po yun eh. The moment na kantiin o masugatan ka o kahit anong gawin niya, suntukin ka, pwede mong ipakulong yung mister mo. May kausap. Takutin mo, pwede yun. Hindi pwedeng... asawa ko yan eh, huwag kayong makialam. Hindi po, kahit asawa mo yan, hindi mo pwedeng saktan yan. Amen. Sana ganun ang prinsipyo natin, kailanman ang tunay na lalaki, hindi nananakit ng babae. Kasuhan mo yan. Bigyan mo ng restraining order sa women's desk para madala. Ako, nakabalita na po ako ng ganyan. Tumitino ang lalaki dahil may order na sa korte. Nagbagong buhay na kasi baka makulong eh. Amen. Subukan niyo yan pag sinaktan kayo ng misis niyo. B, kapag sinaktan ka ni John Paul, papasama kita ka na Brother Bern, punta tayo sa ano. Okay? You know what, mga lalaki, ang kamay mo ginagamit yan sa pagtulong, sa pagprotekta, sa pagyakap. Hindi yan ginagamit para manakit. Amen. Pangatlo, don't hit when the person is down. Bawal din po yan. Bagsak na nga, di ba? Pag sa boxing, the moment na yung kalaban mo, napaluhod na, nagsorry na, the moment na lumuhod, kahit lumalaban pa yan, hindi mo pwedeng suntukin yan ng nakaluhod. Marami kasi sa mga mister, nakaluhod na, tuloy-tuloy pa rin tayo. Para ka nag-speaking in tongues eh. Tuloy-tuloy ang bibig po natin. Kapag tahimik na, please naman, huwag naman tayong parang machine gun. Diba? Tuloy-tuloy ang bibig po natin. Nag-sorry na nga. Ito po yun, don't hit when the person is down. Kapag yung isang nagtatalo kayo, tumahimik na, maglaylo ka rin. Kasi tumahimik na siya, sasabayan mo pa. Baka hindi mo na maramdaman yung susunod. Diba? So kapag nag-sorry na, naglayo na, please, matuto po tayong magpatawad. Hindi magpatawag Pinapatawag tayo ni Pastor. Magpatawad po tayo. Patawarin po natin kasi down na siya eh. Kasi meron po ako narinig na kwento, hindi ko alam kung may testimony ni Pastor Tina, na kung saan
sinusuyo na nga, nagbaba na nga yung pride ng babae. Di ba, nagtalo sila. Di ba, minsan pag nakatabi matulog, pag kinakalap, maggaganyan tayo eh. Please naman, kung ilang beses nang nanuyo yung tao, huwag ka nang mag-inarte. Magpasuyo ka naman. Di ba? Paano kung tulo? Di ba? Minsan, alam niyo, nakakapikon din kasi. Kinakalabit na ayaw mo pang harapin. Ganon ka ng ganon, ganon ka ng ganon. Di ba? Sa susunod dyan, wala nang humahawak. Wala nang humahawak sa'yo kasi napahagod na siyang kakasuyo sa'yo. Diba? Don't hit the person when he is already. Ito. Diba? Huwag na po natin, nag-sorry na po eh. Amen po ba? Pang-apat, dalawa na lang. Put on gloves. Diba? Magsuot po tayo ng gloves. Huwag purong peace. Ano ibig kong sabihin po niyan? Pag sinabing put on gloves, kasi pag walang gloves, masakit. Nakakamatay. Amen. Sa boxing, bawal na mag-boxing ng walang gloves. Dapat po yan naka-gloves talaga. Ang ibig kong sabihin dyan, dapat ang ating bibig, bisa kasi ang sakit natin, hindi naman physical eh. Ito ang ano natin, ang mga bibig natin, walang gloves. Grabe kung magsalita. Dapat ang bibig natin, dapat season with salt or season with grace. Sabi nga ng Colossians 4:6, let your speech always be gracious. Diba? Dapat ang ating pananalita ay mahinahon. Diba? Season with salt. Napapanahon dapat ang ating bibig. Hindi yung kung magsalita ka, wala sa panahon, kaya iba ang mga lalabas sa bibig mo. Ang pagkain para masarap, dapat nilalagyan ng seasoning. Diba? Napapanahon. Ang isda, bago mo iprito, hindi naman hinuhugasan pa yan eh. Nilalagyan ng asin, sinisison pa, binababad muna sa asin. Baka ang bibig natin, para gumanda ang pananalita, kailangan budburan ng budburan ng asin para mawala ang lansa. Diba? Ang lansa ng bibig natin, baka kailangan ng asin. Season with salt. So that you may know how you ought to answer each person. Ano ibig kong sabihin? Pag nagtatalo po kayo, don't say like it is. Huwag mo sabihin mismo yung totoong bugso ng damdamin mo. Di ba meron tayong 90-second rule? Ang dami mo na narinig, pero magbilang ka muna ng 1, 2, hanggang 90. Baka yung itatype mo na lang, ibuburahin mo pa. Sa pag-aasawa, ganun din. Magdahan-dahan po tayo, wag kaagad tayo, i-season muna natin, ibabad muna natin sa asin. Baka sa susunod, hindi mo na i-deliver yung sanalita na yon. Hindi ko po sinasabing, i-sugarcoat natin yung ating bibig. Di ba? Kundi put salt, wag sugarcoat. Sa simbahan, ganun din. Pwede tayo magsalita ng diretso, without sugarcoating, pero dapat budburan natin ng asin. Ba? Pwede tayong mag-rebuke na hindi naman direkta or personal. Ako yan ah. Di ba? Papangalanan natin, ba, Brother Joseph, Pastor Joseph, magsisi ka na. Ba? Minsan magdahan-dahan po tayo. We are not sugarcoating, but we are putting salt. Don't say like it is. Baka mayroong ibang paraan, paano mo sasabihin sa tao na bad breath siya? Naiinis ka na, pero bad breath siya. Kaya mo bang sabihin niya, oy, bad breath ka, ang baho ng hininga mo. Di ba hindi natin sinasabi ng ganon? Possible ba? Gawa natin ng kabutihan. Magregalo tayo. Di ba? Lagyan natin ng advance, Merry Christmas. Di ba? Ibig sabihin, wow, praise God. Magugulat ka, mag-iiba yung aura ng kapatid mo because you put salt or, do you know what I'm saying? Another thing, pag sa ano po natin, pag sinabi po natin, put on gloves, don't threaten the person with divorce. Maraming na pag nag-aaway, hiwalay na kita. Naranasan niyo na ba yun? Nakarinig na ba kayo ng ganyan? Siguro,
Ako, nakarinig na ako ng ganyan eh. Ihiwalayin na kita. Ayoko na sa'yo. Umuwi ka na sa inyo sa pineapple. Doon ka na sa nanay mo. Ayoko nga. Ayoko umuwi. Siya ang umalis. O, di sarap ng buhay ko doon. Ibig sabihin, huwag nating takutin yung asawa natin sa divorce o paghihiwalay. Marami tao, pag nagtatalo, laging buong bibig. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. Magkasama pa rin naman kayo. Puro kayo maghiwalay. Tama? Ibig sabihin, put gloves. Ano pa to? Huwag magmurahan, huwag mag-insultuhan, huwag maliitin o i-degrade yung asawa mo. May kausap. Magdahan-dahan po tayo. Alam niyo po, iba po kasi yung sakit eh. Di bali pang sabi nga nila, di bali na masaktan tayo physically. Pero iba yung dulot ng hapdi at kirot sa aking damdamin, di ba? Iba yun eh. Parang pinatay mo na yung tao. Bakit? Ang sasakit ng mga binitawan mong salita. Wala kang kwenta, hayop ka, demonyo ka. Di ba? Lahat eh. Sinusumpa kita. Dapat ganito ka. Dapat hindi na lang kita pinanganak. Asawa mo yun. dapat hindi na lang kita pinakasalan. Yung mga ganong salita, please, huwag po natin babanggitin yan. Hindi ka katulad ng ganito. Huwag po tayong magkumpara. Huwag mo murahin, huwag mo insultuhin, kahit anong nararamdaman mong galit. Please lang, season with salt. Amen? At kung nagawa po natin yun, wala pong perpekto, nasaktan po natin sila sa ating pananalita, magsisi ka na. Ba? Mag-repent tayo, wala pong perfect, nagkakamali. Pero wag mo nang ulitin. Sabi mo sa katabi mo, wag mo nang ulitin ha. Yan, ano pa, minsan sinasangkalang pa natin, di ba? Paatin-atin ka pa ng church. Ganyan ba, Kristiyano? Biro mo, parehas naman kayong Kristiyano. Parehas naman kayo umaatin. Pero ba't binabanggit mo pa? May kausap ba ako? Paatin-atin ka pa. Pa-serve-serve ka pa. Tapos kaya ugali mo. Parehas po kayong umaatin. Ibig sabihin, actually, dinadamay natin si Lord. Wala namang kinalaman yung ministry niya sa problema niya mag-asawa. So please, huwag po natin banggitin yan kahit mga magulang. Huwag niyo pong banggitin sa mga anak niyo yan. Ba? Paatin-atin ka pa. Ganyan ba, Kristiyano? Masakit po yun. Baka hindi po nila makayanan at mawala po sila. So, huwag po natin babanggitin yung mga ganyang salita. Amen? And lastly, samahan na po ako ng ating maganda. Take time tuloy. Take a time out. Sabihin nyo nga, time out. Yan. Kailangan po natin minsan sa pagtatalo ng time out. Diba? Kaya minsan, saved by the bell. Eh. Ting! Diba? Time out na, 2 minutes lang. Kung magtalo kayo, 2 minutes lang. Kasi more than 2 minutes kayo nagbabangayan, iba na ang susunod dyan. Kailangan yung huminto at magpalamig muna. Amen? Minsan may pagtatalo na hindi natatapos kaagad eh. Pero kailangan po ng time out. Diba? Pansin nyo, sa Kongreso nga, kahit sa Senate eh, kapag tumataas yung tension, may request a 1-minute suspension. Granted, ang bilis ng hatol. Hindi na pinaglalaban yung karapatan. Suspend agad. Dapat sa pag-aasawa, ganun din. Kailangan ng break. Kailangan ng time out. Sabihin nyo nga, time out. Parang ako rin. Pastor, time out ka na. Diba? Para hindi magkainitan, kailangan ng break. Mag-break po tayo. Hindi po yung break up magpahinga tayo sa kadadakdak natin. Baka pag nagpahinga na tayo, saka natin maisip, hindi ko na pala kailangan mag-away. Pahinga lang pala kailangan ko. Baka tulog lang. Kasi sa street fight, sa totoong away sa labas, wala naman time out eh. Hihinto lang yan kapag tulog na, kapag pagod na, o kapag duguan na, kapag may tama na, o kapag may pulis na. Pero sa pag-aasawa, dapat may time out. Hindi kayo hihinto kapag tulog na, kapag may dugo na, kapag may pulis na. Ang pag-aasawa, please, magtalo, pero magkaroon kayo ng time out. Amen po ba?
Ephesians 4:26. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Tama? Huwag tayong lubugan ng araw sa ating galit. Pwede magalit pero huwag magkasala. Dapat yan ang principle natin, Kristiyano. Nagagalit ako sa mister ko. Sige, magalit ka. Magsalita ka ng mahinahon, pero huwag naman yung maging cause pa ng kasalanan yan sa puso mo at sa puso niya. May kausap ako. Psalms chapter 4, verse 4, sabi dyan, be angry and do not sin. Ano raw? Thunder in your hearts. Saan daw? In your bed. Nagagalit ka na, naiinis ka na, para hindi ka magkasala, pumunta ka sa higaan mo. Be silent. Pwede ka umiyak. Ang sinasabi lang dyan, huwag kang magwala. Pumunta ka sa higaan mo, mag-isip-isip ka, maruha. Mag-isip-isip tayo, mga kapatid. Baka sa pag-iisip natin, ma-realize natin, ako ang mali. Kasi lagi tayo nagpipinpoint eh. Baka kailangan natin ng time out para mapag-isip-isip. Amen po ba? At maging sa sasakyan. Sinabi ko dati sa misis ko, nangyari kasi sa amin, ilang beses, ma, huwag mo akong awayin sa sasakyan. Pwede siya may sabihin, pero huwag niya akong tuloy-tuluyan. Kasi ang nangyayari, nadadalan ng emosyon ko yung aking silinyador, nang gigigil. At pati yung sasakyan mo, Fast and the Furious. So please, yan ginagawa po na misis ko. Dati, pupunta kami Santa Maria, nagtatalo kami. Kahit saan lugar yan, Papa, hinto mo. Nung dati hindi ko hinihinto, natutunan ko na, hihinto mo na. Hinihinto ko yan. Pag sinabi niyang hinto, hinto. Bababa yan. Pero babalik din. Pay yung pera, wala pa masahe. Oo, diba? Babalik. Ibig sabihin, naiintindihan ko na siya. Kaysa mauwi pa kung saan-saan na pagtatalo namin, take a break. Magpahinga tayo, ora mismo. Minsan, nung bago-bago kami mag-asawa, hindi uuwi ng bahay yan. Bakit? Kasi pag nagkita kami, magtatalo kami, magpapahinga yan. Pagbalik niya, mababa na siya, pares kami mababa, naayos ang pag-uusap. There are times in our marriage, in our family, na kung saan kailangan natin ng time out. Ang dami na natin pinagtatalunan, pwede ba mag-time out na muna tayo? May kausap ba ako? Para bumaba yung tensyon. Ang problema, minsan nangyari po sa aming mag-asawa, nagtatalo kami, kaya lang gabing-gabi na. Alam niyo naman, si pastor po, ano po ako may gift po ako eh. Diba? Pag mapikit ako, tulog eh. Diba siya? Makinig ka sa akin. Oo, sige. Napikit ako. Tulog na ako. Di lalo siya nagalit. Kasi kailangan natin magpahinga. Kasi hindi ko na ma-process. Hindi ko na siya maintindihan. Sa totoo lang, huwag mong piliting gising kasi hindi niya na kaya. Baka ikaw din, kailangan mo nang magpahinga. Hindi kayo mamamatay ha. Okay lang tayo. Pwede sabihin natin, ma, okay tayo. Hindi tayo mag-aaway. Magkakampi tayo. Pero pwede ba? Matulog na tayo. Gawing-gabi na. Magpahinga naman tayo. Kaya bukasan, nag-usap kami. May pagkain pa. Mag-usap pa ba tayo? Sinundukan mo na ka ng pagkain. Bati na tayo. Bati na kami. Kailangan lang natin ng pahinga. Amen. Sa mag-asawa, please. Sabi nga dyan, we win not by winning the argument. We win by settling the argument or an argument. Amen? Huwag natin piliting manalo. Pilitin yung magkasundo. Kasi pag nagkasundo kayo, pares kayong panalo. Magunahan na kayong mag-sorry. Kahit tama ka, ma, sorry, hindi ko naintindihan. Hindi lang babae, hindi lang lalaki ang magsusorry. Minsan kailangan pati babae mag-sorry na rin. Mag-unahan tayo sa pagsusorry, hindi tayo mag-unahan kung sinong tama. Diba? Isipin po natin, we are teammates, not opponent. Sana laging ganon. May argumento tayong pagtatalunan,
pero magkakampi pa din tayo. We are teammates and not opponents. Another thing, overlook the minor and oversee the major. Huwag niyong pagtalunan, mga minor issues, kape lang yan, natapon na konti, baso lang yan, nabasag, napapalitan yan. Kaysa basagin yung mukha mo, diba? Mga minor lang yan eh. Overlook the minor. Tsinelas lang yan. Diba? Gamit lang yan. Huwag mo nasaktan ang puso ko. Oversee the major. Pero mga major, pag-usapan natin, seryosohin natin, major yan eh. Hindi siya minor. Pag-usapan po natin. And last, most of our marriage problems are not marriage issues, but they are God issues. Sa totoo lang, nag-aaway ang mag-asawa hindi dahil sa maliliit na issue. Ang problema talaga, ikaw at ang Diyos. Ikaw ang may issue sa Diyos. It is a God issues. Kasi kung wala kang issue sa Diyos, makikipag-settle ka. Hindi mo iyaano ang pride mo. Ako ang tama eh. Diba, magpapakumbaba ka, aayusin mo kasi okay ang puso mo sa Panginoon. Again, church, don't fight in your marriage, but rather, fight for your marriage. Don't give up on marriage because divorce is not an option. Amen? Tayo po tayong lahat. Pwede ba kung kasama mo, asawa mo, asawa ha, hindi boyfriend. Pwede ba kung katabi mo asawa mo ngayon, pwede bang hawakan mo ang kamay niya? Kung di kayo magkatabi, pwede ba tabihan mo? Kailangan nating magpatalo para manalo. Opo, mamaya na lang. Hallelujah. Lord, thank you God for your word. Thank you God for your message. Lord, salamat Panginoon sa simpleng mensahe na pagtuturo mo sa aming pamilya. Dalahin ko Panginoon ang mga may asawa po rito. Sa kasama po nila Panginoon, magkahawak po sila ng kamay, magkaisa sila ng puso. Lord, inaamin namin Panginoon na meron kami mga pagtatalo. Pero Panginoon, ikaw ang aming referee. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na dapat sundin. Mas lalong ikaw, Lord, ang masunod kaysa, Lord, sa aming damdamin. Patawarin mo, God, kami. Patawarin mo kami, Lord, kami mga ama, kami mga lalaki, Panginoon, kung nagkulang po kami, God, sa pag-iingat, nagkulang kami, God, sa pagmamahal, sa pag-aalaga sa aming mga asawa. Lord, forgive us. At kami po, Panginoon, na mga babae, mga nanay, Panginoon, patawarin mo rin kami, God, kung kami, Lord, we overpower our husband. Nagmarunong kami, nagmataas kami, naging ma-pride kami, nagmataas kami, Panginoon. Hindi kami nagsubmit sa aming mga asawa. God, forgive us. Lord, it is not our issues. Hindi po issue ng pag-aasawa, Panginoon, kundi ito ay issue namin sa iyo, O Diyos. Panginoon, maraming salamat. Pangunahan mo, God, ang mga may asawa. Lord, I pray, in the name of Jesus, all husband and wives, Panginoon, pangunahan mo sila, Lord, i-guide ang kanilang pamilya, i-guide ang kanilang mga anak. Kung mga wala na po, Panginoon, ang aming mga asawa, Panginoon, patuloy pa rin kami, Panginoon, na magsisilbing pundasyon, magsisilbing ilaw, magsisilbing haligi ng aming mga tahanan, O Diyos. Panginoon, bless your people, bless the family, Panginoon, bless your children, O God. Sa iyo, Panginoon, binabalik namin ang mataas sa papuri. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng